usa ka mabungahong adlawng Huwebes kaninyong tanan niining atong pagpanaguban-uban. Welcome usab sa ikatulo natong episode sa ato ang Kapihan sa Kadangpan nga inyong makita ang pinakabag-ong nga media forum nga naka-stream live sa Kadangpan Digital Facebook page, YouTube channel o Kadangpan Digital Network Facebook page. Karong adlaw anata karon sa Davao City Water District main office dinhi sa Matina kung asa ato ang tukion ang mga nag-unang mga katikaran sa Davao City Water District unsay mga programa nga idalit alang sa mga konsumanting Davaoenyo na diin ako, ikaw, kitang tanan na dunay dakong kalambigitan. Sa way paglangay atong makauban ang tigpamaba sa Davao City Water District si Ma'am Giovanna Cresta, JC Duhay Lungsod. Maayong buntag. Maayong buntag sa tanan, especially no sa katong mga nakatutok sa tuwa karong taknaa. And thank you for having me as your guest and pagtabang no sa ato ang ahensya sa Davao City Water District sa pagpadayag sa ato ang mga latest na mga announcement and good news sa atong customers. Yes, okay. Ato nang unahon ang kung pagpangutana kung unsay atong mga update sa ato ang mga programa nga idalit alang sa atong mga konsumante sa dakbayan sa Davao ug aduna na bay mga latest promo para sa ato ang mga konsumante. Yes, mag-una taan ang promo kay I think ganahan kaayo no ang ato ang mga customers labaw na padulong ang Kadayawan celebration diri sa Davao. So, as part of supporting ang kaning ato ang Kadayawan Festival and as our way of thanking our customers through the initiative of our board of directors, ginabalik na to no ang one-day libreng tubig promo para sa atong mga customers. So, giatuan na ni siyang gipahigayon last year, but last year man good specific lang gyud ta sa November 9 na usage ang ato ang gihatag na palibre. Now, karong umaabot na Kadayawan, the one-day libreng tubig will be reflected in their August 2025 billing. But the good news is, it will be throughout their 1 month na consumption. And the promo period will be based, no, anchored on their zone. So, for example, kung naa ka sa Zone 1, ang imuhang promo period will be between July 1 to August 1. Zone 2 will be from July 2 to August 2 and so on and so forth. So, ang maka-appeal ni Inino is katong mga zones na to until Zone 20. So, how do you know your zone as a customer? Kini ang first 2 digits sa inyong account number. And ang inyong account number naman as reference, pwede na ninyo makita sa upper right side corner sa inyong water bill. Or you can check no ang ato ang facebook.com/officialdcwd na FB page and i-chat no ang ato ang customer support kay para sa dugang na detalye aside sa inyong account code but all details regarding this promo. How to avail. Yes. Okay, mo na ang posible na pangutana sa ato ang customers. Wala na kay mag-sign up na form. Dali lang kaayo. Satisfy lang nimo ang upat ka very easy criteria. Number 1, dapat residential connection ka and kay 1/2 inch size na water meter. Number 2, dapat agi naka og 1 full billing cycle. Meaning, dili pa ni siya pwede ma-avail sa katong bag-uhay lang yun naka-apply na tauran o new service connection. Number 3, sa yun po kayo ni i-achieve, no, dapat blue bill ang imuhang August 2025 billing. Meaning, nabayran ang imuhang previous month. So, bayad na mo, no? Sa inyong madawat na bill by July 2025. Para masiguro ninyo na blue bill or regular bill ang inyong madawat during the promo period. And the last one is that dapat naa kay at least 1 cubic meter na increase sa imuhang consumption from your July 2025 billing. So again, sa yun kaayo ang ato ang criteria and we're hoping no daghan ang maka-avail ani na pahalipay gikan sa Davao City Water District.
Unsa nang effectivity katong sa gingon nato na libreng tubig nga idalit alang sa atong mga konsumante? Yes, this will be based sa ato ang August 2025 billing and magdepende ni siya kung asa ka na zone kay mag-anchor man ta sa ato ang billing cycle. So, ang ato manggong entire service coverage area gitunga nato na per zone para sa ato ang billing schedule. So, depende sa imuhang zone, nag-vary po ang imuhang promo period. So again, kung naa ka sa Zone 1, based sa ato ang August 2025 billing, ang promo period nimo will be between July 1 to August 1. Meaning, throughout that consumption nimo sa July 1 to August 1, do not worry kay naa kay isa ka adlaw na libre. Okay. Okay, so alang sa kasayuran pod sa atong mga nagalantaw karon sa atuang Facebook ug YouTube kay simultaneous kini na nag-simul ka sa atuang kapihan. For the information say function sa DCWD o what is the purpose of why ang atuang mga konsumante na dapat mahibal-an para siguro regardless kung residential or commercial establishment ang ilang gina-apply. Yes. Actually, ang Davao City Water District, for the information of everyone, is a government-owned and controlled corporation. And it functions as a water utility. So meaning, we're a government agency that provides water service. And what kind of water service that we provide mo na ato ang ginatawag na level 3 water service. Unsa nang level 3? Meaning naakay isa ka distribution network and ang water access is diretso na sa matag balay-balay. And the level 3 water service is ideal for highly urbanized population kung ansa dense ang pagkabutang sa mga establishments and mga households. Now, as a water utility, we were created through Presidential Decree 198. And our mandate, number 1, is to provide water service, and number 2, wastewater service. So for the longest time, for more than 50 years now, ang ginahatag nato na serbisyo sa syudad is water service. And we're very happy to report na aduna na tayo more or less 270,000 service connections, and we're serving around 117 of the 182 barangays. And we are the biggest water district in the country and one of the most affordable in terms of water rates. But after more than 50 years of providing water service sa ato ang syudad, finally this year, mapulpil na namo tong isa namo ka mandato, which is providing wastewater service. But instead of the sewerage program, ang ato ang i-implement as an interim is ang kaning ato ang sanitation service wherein kami ang mag-dislodge or maghabwa, mag-transport, mag-treat, and mag-dispose sa mga hugaw sa mga septic tank. So, it's going to be available this year. We're very excited. And then, para finally, mas convenient na ang pagpahabwa sa mga septic tank sa ato ang mga customers o masiguro nato na sakto ang manage from the treatment to disposal sa kaning mga hugaw na atong makolekta, because we will have the very first septage treatment na government-owned na facility diri sa atong syudad. Okay. Tawas na kay pangutana. Ma'am, kanang free nga 1 day sa tubig, unsaon pag-compute nila na sa 1 day, unsaon sa ibase na sa billing amount, then mao na ang 1 day na consume nimo diha ibase? Yes, actually, ang atua kasing meter reading, we schedule that on a monthly basis. So what we're going to do is we will read your consumption based on the usual nato na meter reading parameters, and then i-average lang nato ang imuhang total na nakonsumo for the month.
And then from there makuha na to ang imuhang average consumption. So for example, iyahang total consumption is 60 cubic meters. And then ang iyahang total na sa 30 days that tuwa nang i-divide ko na to ang average. Ang iyahang average consumption would be 2 cubic meters. So 2 cubic ang atoang ilibre sa atoang mga customers. And we will be using ang atoang kaning computation based sa atoang water rates to determine pila ang atoang i-discount matag customers. But don't worry, kay makita na ninyo sa inyong water bill kung pila ang discount na atong ihatag. Mali din sa akong pagtanaw kay abi nako ang billing nga moabot sa imuha halimbawa 500 mag-less lang sa amount ba nato ma-less ng 50 pesos. Abi nako ana ba kay abi sa wala ko kasabot sa unsang pagpamanaa dahil ang tama ang explanation nimo regarding ana kay kung pila ka cubic meter na magamit mo to'y compute and divide. Oto siya, sir. Yes. Good. Okay. So na akong pangutana in terms of update, kumusta naman ang status sa katong bulk water project with Apo Agua? Yes, sa ato ang bulk water supply project, since we have fully operated last February 2024, we're very happy to report that we have achieved ang kaning ginatawag nato na climate resilient water service in terms of water supply. Why are we claiming that? Lisod na siya i-claim na status as a water utility. Simply because right now we're enjoying an abundance in our production capacity or katong ato ang available water supply that we can already readily distribute. Lahi mo gudtong moingon kang ang isa ka lugar abunda og tubig, compared atong abunda siya og tubig nga pwede na kaayo dayon ihatag sa mga customers kay ready na ang infrastructures. So Davao City Water District is katong second na state na status daghan tag tubig diri sa Davao. And since we have the complementary infrastructures in place, we can readily distribute them to the customers. In fact, karon ang atuang available supply is double than our water demand. So even if adunay mga mahitabo na downtime sa atong facility, andunay mahitabo na huwaw, or naay mga climate-based na possible disruption sa ato ang supply, or musaka significantly ang ato ang number of service connections, we are ready to meet ang kaning mga changes sa ato ang operation. Because again, we have the water supply, we have optimized our operation, and our infrastructures are ready. Gusto nang po na ko mangutana in terms of isutin na nato kung baga nanay bag-ong housing project nga tukod, then all of a sudden nga nay mag-request for water installation from the DCWD. So unsa may for the benefit of the viewers kung mag-apply sila og bag-ong application for new householders or rather kung ang company mag-shoulder para na sila yung makoneksyonan. Yes. Nindot kay na siya na pangutana because mo po ni atong tambag sa atong mga customers. So, walay problema kasi kung the subdivision already has DCWD connection, kay all you have to do is undergo the usual process of application. Natay online, naapot tay face-to-face, and then pareha gihapon ang agian. You will create an account in our website. And then, from there, i-fill up na form, i-upload nimo ang mga documents na pangitaon. Duha lang nakabuok ang imuhang proof of identity, which is any valid ID. And then, number 2 is ang katong proof of possession of property, which will depend kung sa ang nature sa imong ownership sa propiedad. Nagrenta ba ka? Imuha ba siyang gikuha through balikatan, etc. So, naapot tayo listahan in the platform kung asa ka mag-apply para mag-guidean ka.
And then, from there, no, maabdawato na to ang application, nakitan-awon na orientation, and then, after that, i-notify na ka kung kano sa dapat mo i-ready ang abang for inspection. And once makapasa na, you will be notified to pay for the new service connection fee, and from there, no, mag-sign na ka og kontrata. And ang good news pag yun nato further karon, because very generous, no, ang atong board of directors and management. Ang kanang atong new service connection fee, naghatag pag yun ta og very comfortable payment option. 6,000 kasi ang dapat bayaran para makapataod ka og tubig. Now, knowing na ay mga household na medyo pigado sa kwarta, naghatag ta og option kung asa 500 lang, pwede na sila matauran og tubig. And then the remaining 5,500, i-installment na nila for 11 months without any interest. And then, isunod lang siya appeal sa ilahang water bill. The important thing is, they don't have to shell out the 6,000 right away. Kaya ang uban man god, we heard, nagapangutang na sila, nagapa 5, 6, para lang makabayad. So, with our installment option, gipadali na to, no, gipagaan na to ang pamaagi para makapataod dayon sila og sariling connection. Now, what if naman bag-o ang subdivision? Kani, datay several nga tambag ana. Number 1, bago ang subdivision pero wala pa ka nakapalit. Pangutan-on yun nimo sa water district, dili ang imuhang agent, dili pod ang developer, kung naka-line up ba siya na matauran ni water district. Meaning, naa ba may available supply right away na pag humana ang subdivision, automatic ma-turn over. You have to verify that para dili mo maparehas, no, sa ubang cases na pagbaligya sa ilaha, gipramisan sila na water district ang connection, only to find out nakabalhin na sila and all, dili di ay. So kana, iklaro na ninyo sa amuag yun mo pangutana. And then second, once naana mo sa, you have already bought and verified na makakonect kami, you have to check kung ready ba si developer to turn over right away ang water system sa subdivision to DCWD. Kasi, when they say they're ready, meaning, nakapasa, gisubay na nila daan sa standard ang pagladlad nila sa mga linya and the entire water distribution sa subdivision sa standard ni water district para wala na problema panahon na mag-inspect me pag mag-request na sila o turnover. And then, lastly, para makapataod sila sa water district, kailangan maghatag og letter of intent ang subdivision for turnover to DCWD para ma-mobilize na to, no, tanan tong mga activities needed para makuha na namo ang water distribution system. That is if subdivision. Pero naapod tay mga new properties na kanay uso mong ng roll-lots karon, no? So wala sila ilahang sariling pipe network. We really advise na as a community, kailangan ninyo mo request na daan kay water district para ma-appeal na mo sa consideration sa amuang expansion. What if kung ang I don't know kung sakop ba na sa inyo katong mga hotels nga idala kong swimming pool ug sa katong mga rooms nga katong na mga hotel room 501 suppose unsa na sakop pagyapon na for that. Yes, most of the hotels here in Davao City are being supplied by DCWD. Mo gyud na, no, ang ato ang dakong garbo that we're providing kani water supply sa ato ang mga big establishments. Kaya lang lahi ang method nato sa pag-provide sa ilang water service kasi identified man nato ni sila na high consumers. And some of the hotels, if you notice,
they are situated in areas na may mga gagmay-gagmay no na mga establishments. So we have that already in consideration na even if mag-supply ta ani mga dagko na hotels, dili mabutang sa alanganin ang katong mga sikbit no na mga gagmay na mga balay-balay panahon sa paggamit during peak hours of water usage. So kaning mga big establishments gina-require gyud nato na sila number 1 na naa sila ilahang storage facility Okay. para dadto mag-filling og tubig para sa gamit nila no throughout the entire day. And number 2, nagabutang gyud ta og pressure sustaining valve. Unsay gamit ani? Ang kanindot ani is that nakaset ni na mga na appurtenance para dili mosudlod ang tubig sa mga dagko na establishment at a certain level of low pressure, which is during peak hours of water usage. And mo-open lang na siya pag musaka na pod ang water pressure para dili siya mag-appeal sa inilugay during peak hours of water usage. Okay. So tingin niyo regarding sa katong Davao City Septage Management Program, usa kini legal basis kaning sa SMP. Yes. Daghan kaayo no og legal framework that we are using para sa ato ang septage management program, which is dadto kana nga programa nun na belong ang atong sanitation service. For one, naagyud tay ordinansa diri sa syudad, which is the Sewerage and Sanitation Ordinance of Davao City. Mao gyud ni no ang foundation sa ato ang septage management program. Aduna pud tay naka-anchor pud mi no sa national na mga balaod, one of which is the Clean Water Act. And also katong mandato sa ato ang opisina as a water utility to the PD 198 to provide waste water service. So para dili pod kaingon ba nganong apil-apil man ning water district nga kanang pagpaghabwa og septic tank katubig ra man na. So I'm taking this opportunity to inform everyone that aside from water, we're also mandated to provide wastewater service. Okay. Napakoy pangutana regarding anak. Unsa ni katong ingon natong role sa DCWD in terms of ingon nato katong pagmuntal sa ingon nato nga mga pipelines kung manggaling nga dunay mga scheduled or unscheduled water interruptions nga mahitabo. With that, ang atua is tama in terms of pipe laying activities, the water service interruption only comes if nanatay tapping works. Pag magladlad pa lang og linya, wala pa manggod na siya na integrate no sa ato ang water distribution system. So, wala pa na siya effect sa ato ang existing customers in terms of their water access. It only becomes affected once scheduled na for tapping ang ato ang naladlad na linya. Meaning, nahuman na taglay sa entire length sa atong project, na hydro test na siya, meaning katong mga sinumpayan, walay mga leaking, and then disinfect na pod ang linya, no? Kasi syempre, immune good siya. So, napod tayo disinfection protocol. Once all of these are in place, ready na siya i-integrate sa ato ang distribution network. So, natay tapping or looping works na pagabuhaton. During that time, that's the only time na naatay effect ani sa water service sa ato ang existing customers. So, what do we do? Since these are scheduled activities, meaning nakaplano siya, na-adjud siya timeline, we really provide advanced information, which is at least, karon ganino, very advanced na ta, 5 working days before the schedule, para po makapangandam atong mga customers. So, we're using a lot of platform for the notification. Na atong usual sa online, traditional, nagyapunta sa print napunta sa tuang radio, naapuntay katong text notification kung naka-enroll ka sa text blast service.
Pero napatay ginatawag na emergency water service interruption. Kanina man dili apil dara ang katong mga pipe laying projects na to dara. Usual reason nga nutang na ay emergency interruption is kung na ay leak repair or any naaputay recently karon no because of the bulk water operation naatod tay mga napansin na mga blockage na kailangan na to i-flush. Napoy times no nga naay downtime sa ato ang water sources kundi pwede siya downtime sa side sa tong bulk water supplier, napoy downtime sa ato ang groundwater source. And these are mga possible causes of our emergency interruption. But compared to previous years, ato ang napansin karon tong mga emergency interruption nato, halos dili na siya mosobra og 6 hours no ang duration. And malimit na lang gyud ang katumutabok kinaugmaan. So ang downside lang sa emergency interruption kay dili jud ta kahatag og advance notice. Kay dili man nato na siya matagna. So what we do, however, para makabalo lang ang mga customers, we provide real-time information. Mo nang gamit jud kaayo no ang Facebook karong panahon na kay pwede nimo makita gyud tanan dadto kun ay interruption kay water district whether it's emergency or scheduled. Kasagaran ba Ma'am JC in terms na katong water interruption usay magsabay nga na power interruption. So dili gyud malikayan gyud nga na may schedule na power interruption sa Davao Light, then maangin na po ng tubig. Yes, Maangin ba ang tubig ang nagyaw? Hantod karon? Sa una, maangin. actually, yes, dako jud apil na sa among ginabantayan no ang kanang mga brown out. Pero maapektuhan lang po ang ato ang supply kung naigo ang imuhang source. Yes. Ang uban man gud maghuna-huna, let's say for example, na ako sa bangkal. Pagkahuman nawad-an og kuryente dadto sa amo ang lugar. Ang ilang una-una basig mawala ang tubig. No, check kung asa ang imuhang source na belong. Kay kaning source sa bangkal na ana dara sa Talumo banda or sa Ulas. Kung walay power interruption sa Ulas, dili apektado ang imuhang tubig. In the same way sa mga taga Turil, kung naay interruption sa bangkal, makakita sila dadto ang inyong source naraman pud sa Turil area, dili mo mawad-an og supply. So it doesn't follow na pag naay power interruption sa akong balay karon mawad-an na yung kuog supply. It is only if the same power interruption has affected ang area kung asa na belong ang imuhang supply. So kung sa mintal ang magkuan, pero minus ang sa mintal kay ang source sa ibabaw man. Yes, sir. Sa inyo, ha? Ingon ako, asa ka lang kayo. Sa inyo, ha? Bisan magka-interruption, tama to sa mental, ang inyong source is napamanggod sa tugbok area. And then right now, mo yun na kanindot sa ato ang bulk water operation. Kay bisan pa o naay interruption, let's say, sa kato ang mga tugbok well fields, since the Mintal is being served by our bulk water supply, which is not dependent on the power grid, dili gihapon mo mawad-an og tubig. Muhinay lang ang aga siguro. Yes. Mo reduce lang. Sa inyo ha, which is under na siya sa tugbok system, naalay reduction in pressure kay conjunctive manggod ato ang gamit no sa Mintal area. Pero let's say for example dari sa Kabantian, kung naay power kay ang sources nato sa before sa groundwater source nato naman pud sa Kabantian area ato ang mga wells. Na kung mag-brown out karon sa Kabantian, ayaw mo kabalaka because dili gihapon mo mawad-an og tubig. Ngano man kay ang inyuhang tubig gikan sa ato ang bulk water supply. So magpadayon gihapon ang inyuhang tubig. Nakatubig na ang buhangin karon nga area sa distrito kay murag ka na sa una murag 20 to 30 years na nga ginareklamo panahon pa ni Sir Doming Lopez niya ako'y ginarumbo kay ako daw duol. So mo nga kay reklamo ang tubig daw niya kung magkatubig di daw magamit bisa paglungag pangligo puro daw pero karon ma'am maayo na ang dagan sa tubig nato diha sa distrito sa buhangin dapit.
Yes, mao gyud na ang pinaka good news na to last year, no? When we operated the bulk water, naan na tayo sufisyente na pressure, nagamit na ang ilang mga shower sa first floor, second floor, and third floor. And ang pinaka garbo na to karon wala na color ang ilahang tubig na eliminate na nato tong difference sa aesthetics sa nga kwalidad no sa ilang tubig kay lahi man gud jud ang groundwater sources dara sa distrikto. Bisan asa ka dara mo ba nga yellowish gyud na ang ilang bisag dili water district. Bisan ka ng mga tubod no sa mga barangay, ang tubig gyud dara yellow and sometimes naapay kalawangin na kanang amoy. But with the bulk water supply kay ang atong ginagamit gikan naman sa Tamugan River. And ang kalidad niya mura siya og pareha sa dumoy nato na source. They are already nakabantian, panakan, hantud didto sa lasang kaindangan komunal. They're already enjoying no ang kadtong dumoy like quality na supply. Sugod pagsugod sa bulk water. Yes. Pero, syempre, just to manage the expectations, panahon, pag naay downtime sa atong ang bulk water, kay ang redundancy manggod nato, mubalik manggod na sa atong groundwater supply. Mo nang makamatikod sila na murag nibalik na po tong yellowish. Kay, we would need to operate that para masiguro nato na continuous gyapon atong water service. Pero dili na siya permanent, temporary lang na just to get by while wala nagaandar ang atuang bulk water. Once mag-reoperate naman, syempre hunungon na pud nato ang atuang production wells, das wala na pud to no ang katong tubig nga naay color. Okay. Lain na pa na pangutana regarding sa katong. Balik lang tanong. For many years nga syempre na may mga gina-advise sa ato ang mga konsumante na if ever nga na may leakage sa ilahang tubo sa water source, of course manawag man pud og plumber pero nga unsa man tong katong mga gina-advise ngadto sa konsumante from DCWD na wala ninyo gina-endorse og private plumber. Yes. Kana siya, tama na siya. Kasi, namang tay duha ka klase na leaking. Katong ginatawag nato na leaking after the meter o leaking before the meter. And magdepende na siya kung asa nahimutang ang leak, kung kinsa ang naay responsibility to repair. So when you say before the meter leaks, mo nitong leaks, mo ni gikan sa metrohan pagawas sa establishment. And the responsibility of repair is care of DCWD. Now, if the leaking is after the meter going inside the property, wala na may jurisdiction, ana. You check your new service connection contract. Naka-state jud na dito. Dapat, ang mag-take care, ana, is ang hingtungdan, the account holder or ang tigbalay. So, meaning, kung naay leaking, ayuhunon, ana, dili si water district ang magpadala og crew para mag-ayo. In fact, bawal na sa amo ang mga empleyado. Pwede sila mawad-an og trabaho. Gina-discourage yun na to na. Ingna na to si customer to look for their own private plumber para mao ang mo repair. Tama po to siya. We're not endorsing any private plumber. Kasi based on experience manggod, pag naamanggog kay list of accredited plumbers under your wing, dili na pud ka pwede dili na pud pwede si customer na mamili og iyahang gusto na plumber. Kaya dapat dadto na lang pud yun siya sa accredited. So, gilimit na to ang option no, sa ato ang mga customers. Total, sa atoan namang individual household setting, bisag dili plumber, namang gud na kabalo, no? Namuayo sa kanang mga gripo-gripo, labaw na katong loose thread lang. And if moingon gyud nga dapat sa accredited plumber sila, madak-an
ba noon, na pwede raman sila mag-DIY. But it comes with their own risk. So that's why wala talaga provide yun og accredited plumber para daghan og option ang atong customer. Oo. Okay. Usually man ko nga atong mga kaigsunan is of course kung dili sila kuha og private plumber after the leakage, sila na lang mismo kay usahay na ang konsumante or ang account holder kabalo mo ayo sa Yes. gripo. Yes. Gripo. Unya kung moingon jud mi dili amo yung accredited plumber, matingalan na noon siya nga kabalo man ko mo tighten ani mangita pa gyud ko sa inyo ha. Oh, so ingnon tayo na kani kanang naani mga expill sa sulod. Oh. So para mawala na to na nahisgutanan, dili ta nagapa-accredit og plumbers, wala po taga-endorse, kamo na ang mangita para you have an option. Pero kinahanglan po, inspeksyonon nila ang mga leakage. Ay, uban magod ma'am, dili makita ang leakage ba? Ay! Yung ko ang bayro nun, Yes. ipasangil sa Davao Water District, nag-increase. So, dapat i-check na nila. Tama gyud ka Sir Tomas kay actually mao na no kung balikan nato ang new service connection contract mo man gyud na ang ato ang papel no na ato kasabutan ni Water District ug ni customer nakabutang gyud didto responsibility ni customer that to make sure ang iyahang linya and appurtenances sa sulod are properly functioning and taken care of, including ang dili siya ma-compromise ang iyahang safety. So that's why we're advocating we are campaigning actually ang katong atuang after the meter care na mga tips, which is very easy. Pwede nimo siya buhaton once a week, no? Kung kugihan ka, or pwede twice a month, every 2 weeks, so to speak. Dali na ba jud kayo? Dili maka-take up og isa ka oras. All you have to do is number 1, palungon during night time nga kusog ang pressure. Palungon nimo tanan ang kanang mga gripo, mga shower, make sure walay gagamit sa sulod sa balay. And then mo adto ka sa gawas kung asa imong water meter, lia imong water meter. Kung walay nagamit, wala nagtuyok, good, walay problem. But kung walay nagamit pero gatuyok, duha lang na, no? Posible na ay leaking sa inyong sulod. Ug pwede mo mutawag sa Water District to check no ang accuracy sa water meter. Pero while waiting for our team sa schedule sa testing sa inyo sa accuracy sa meter, pangita na pod mo og plumber daan kay para masubay kung asa gyud ang leaking. And then we also encourage katuganing na ay mga cistern tank storage facility, labaw na ang mga dagko na establishment, nagaagi ang tubig dito. Si Water District, we make sure that our water is drinkable. Amuag yun na siyang ginasiguro. Now, pag musulod na siya, padulong sa customer, labaw na muagi og cistern, we would not know anymore kung it has maintained ang quality sa atoang tubig. Kay naamang kuy uban na sukad pagtaod sa ilahang cistern o hantod karon wala na gyud na ni agi bisan gamay kuskus. So natural na gyud na effect no sa quality of water. So bisag maning kamot si Water District, taman sa ginhawa, nga gikan sa source, no, hantod dito sa ilang linya, nga limpyo ang tubig mainom, kung di pud sila maghidlo regularly sa ilahang storage facility, magbutang gyud sa at risk, no, ang nagainom sa ilang tubig. Ani. Another question na gusto nako kanang dunay mga completion gyapon na syempre katong mga metrong kagubaon na gyud na dili gyud na mabasa ang water meter reading, pero doon na ba instances po nga mag-request po na magpailis o bag-o na water meter? Yes. What the most customers do not know is that once you get your water meter water service connection from DCWD, natin ginatawag na after meter sales. These services
would ensure no na the concerns of the customer are properly taken care of. Included dara tong concerns on water meter. So like ipabalhin ba nila kay nakaharang na sa garahean, kay nagpa-renovate, pwede na ninyo i-request. Ipa-reposition ba nimo kay kanang nakababag? Maigo ang imuhang bag-ong kanang Land Cruiser, di ba? Oh, so naputay repositioning. So, imo ra pud nang i-request in the same way na pag naakay problem on your water meter, duda jud ka no, pwede ra pud nimo na itawag kay ato ama ng paadtuan ug magkandakta og ginatawag na bucket testing. The bucket testing is kasi number one, tanan nato water meter has undergone an accuracy test. Naadyo tay test bench for that para masiguro no nga sakto gyud ang iyahang basa before we deploy that. And every 5 years, atuag yun ang ginakamyuhan kay to ensure ang iyahang accuracy. But if before that 5 years, naa kay mamatikdan nga duda jud ka, tawagi lang may kay magkandaktaan ng bucket testing. We will conduct the test in front na representative coming from the customer. And that will show no kung accurate ba imong water meter or dili. If it's accurate, wala tayong bayad, ana. Okay. But if dili siya accurate, natay corresponding adjustment. Okay? So, all you have to do is just request. Kaya lang, pag if after the bucket test, madudahon yun si customer, dili, gusto ko isa pa, that's the time we request for a fee. Kaya ang first na bucket testing lang, ang atong ihatag na libre. Kanang pag-transfer, ma'am, halimbawa sa dili siya pwede sa residence ang mag-transfer sa meter, iirog ba o ibalhin, kinahanglan kamo gyud kay illegal siya kung ikaw mismo ang magbalhin sa meter. Di ba? Kung halimbawa, maigo itong imuhang sakyanan na ikaw magbalhin. So, illegal siya. Yes. So, manawag ka o water district employee or crew para ma-transfer. Badari ra ka, sir, sa amo ang call center. Call Kay center. buhatan ra na mo na og report. Tapos, mag-conduct man na og inspection kung transfer of water meter bagyod ang ato ang ihatag na service. Kay parang sa manggod, repositioning lang. Or basin, no need na, kay naalay mga adjustments na buhaton. Now, after that investigation, advisean mo nga magbayad para to proceed na with the service. So, pwede siya transfer of water meter and then naputay ginatawag na repositioning. Okay. So, karon siging ulan, so ang atong tubig karon sa tinuod lang murag limpyo gihapon. Yes. Makakuan ko bisag bagyo na halos diri sa atong siging ulan halos kada gabi. So ang atong tubig karon wala na ibalas. Thank you. Yes, ma'am. Kay si Sir Thomas, no? Ato agyon ang avid reporter. Di kay once na mag-ulan previous nagabalas. So kalas kayo og gasket, ma'am. Kay ngano kaungon mo sa inigsira mag-grind ba. So ilis ko kanunay. So karon mga month ago na bisan magsig ulan karon kada gabi adlaw pa wala na gyud tinaw ng tubig bugnaw pa gani. Nice. So, Padayon na to na. Sa natingal ko sa gimo ani ni Ma'am JC ha nga. Actually, ako'y tigsala na ito taga-release. Actually, the same, no? If you have any water quality concerns, kay basin mong good ang uban ba, mahadlok mo report or wala ka baloon sa ibuhaton. And then, kasi we're promoting mangyod na you can drink our water directly from the tap so long as you're confident sa imong after the meter connection. If naalan jud kay kanabisan duda lang no nga basig dili ni naanay problem kay nakita kay na-observe, don't hesitate to report to DCWD because we will investigate right away. Wala po nang siya bayad if you have a DCWD connection. So, mong buhaton na mag-inspect, mag-sampling. Atoan, natay state-of-the-art laboratory that monitors no and conduct mga testing sa ato ang water. And then, once na human, we will send you the report para po makabalo ka nga within the eye sa parameters sa water safety ang akong tubig.
Okay. Pero kung magkuan ma'am no, kanang mapansin ako pag nagbalas gani mag-complain ko sa kuan diha. So pag abot sa balay, ang inspeksyon ang tubig. Nganong ang tubig ba? Ang Ay. problema is ang balas niya, ang i-examine ang tubig. Package deal na siya, sir. Package Kasi deal. pag nakay sandy water na concern, ang pinakauna gyud nato na SOP is i-flushing gyud nato ang linya para mawala. Pero kailangan po gyud namo mukuha og sample gikan gyud sa imuhang gripo. Duha na ka sampling point. Mukuha ta dadto before sa entrada sa imong water meter to check no katong tubig nga wala pa ni agi sa imong linya para naatay sample ato. Mo check po ta dadto sa imuhang gikan na niagi sa imuhang linya through your faucet. And then kanang duha atuwa gyud nang ipatesting para makita nato kung kumusta ang quality. Daghan ta og cases mo nang gina-emphasize gyud nato ang after the water meter care kay before sa entrada sa metro gwapo pa ang quality. Pero pag abot dito sa igikan sa iyang faucet na niagi na sa iyang linya and usually niagi og cistern, nibaba na ang iyahang quality. Okay. So, murag niabot na sa nisangkot na sa ulahing pangutana. Pero kaning Oo. dungag, kaning pag pananglit ni mga bagong subdivisions mag-apply iagi og pixel. Bawal iagi og pixel. Oh yes, ayaw na mo agi og fixer kay sa tinuod lang yun no sayon medyo kaayo ang among proseso. Nanan jay uban nga medyo magka-problema because dili nila ma-comply ang requirements. Wala sila'y mapakita labaw ng kanang mga titulo sa ilang propiedad. Pero kung hang plastar ang imuhang requirements, smooth sailing ang ato ang proseso sayon ra kaayo labaw na nagasubay ta sa ease of doing business, which is mandated sa tanang government agency. So, nibayad ka og fixer para sa wala. Para mapadali unta. Pero di po na nila ka makaingon na kay akuan nang mapahunghungan si Niger or si SOR, no? Para mapadali ang proseso sa sulod. They cannot do that because we are ISO. And we are system-based. So, dili nila pwede masingit. ISO certified. Yes! Purified. Charos. Ani, sangkot na sa ulahin na akong pangutana. Although na sulti na nako before sa press con, pero pangutanon na usab nako sa imuha. Again, at this juncture, I'd like to ask regarding sa ato ang mga konsumante. Kay syempre, namanggoy instances na dunay mga tao na nagpakaroon ingnon na empleyado o sakop sa Davao City Water District para syempre magdilihensya for the ingon natong mapadali ang proseso. But unsay advice nato sa atong mga konsumante sa DCWD na dili mag-deal sa mga tao nga nagpakaroon ingnon nga sakop sa maong ahensya? Yes. Number one is, if we do not peddle our services house to house. Meaning, naatay mga empleyado nga naga-distribute of forms, naapotay empleyado na naga-survey, but we do not actively go house to house and offer repairs, offer to process your application, especially kung mangayo na og singil. Now, once somebody does that, you get the name, pangita og ID. Kay na isa na sa ato ang safety measure. Pero dali ra mo gud mag-print og ID. Now, once you get the name, take time po to call or contact our office. Kay 24/7 na atong call center. Bisan sa chat, no, i-picture, ipadala, and then we will verify kung empleyado ba yun nga o dili. But ang pinaka-telling signs yun, ana, wala mi pangatok sa office, maingon na ako nalay ayo, ana, gikan ko water district, tagai lang ko og 500. We do not do that. Bawal yun na siya sa amo. So, sa kana pa lang na instance, dili na from DCWD. Number 2, wala pod mi nagaadto og balay or panghatag
wala may gipang accredit na mga association, grupo or individuals para mag-proactively adto sa inyo ha to offer nga sila'y mag-process og application. And wala po tayo gi-accredit ana. Ilaharan ng initiative na para maka kaning extra income. Although we don't encourage that, ang amua lang is that pwede man gud no nga kanang legit pod nga mutabang yun sila. Kaya lang nananay risk no sa imuha because you are trusting somebody with your money nga wala ka kabalo kung mo deliver ba yun. So, make sure lang nga pag naay kay mga ingon ana na transaction to verify the identity, to check no kung nakana ba siya nahatag na service na ingon ana, and always ask for an official receipt. Kay daghan gyud na process ana dere nagpatabang kay nagsalig daw siya ani kay talpulano o kay talpulana, nagbayad na siya pero wala gihapon siya nakabitan og tubig after n number of months. And only to find out wala joy application na giproseso. Wala po siya mapakita na OR. So, ang ending is wala po may power to help the person with his or her problem. Kay sila, in the first place, ilaha man tong transaction duha. All we can do is listen to them and then advise them kung unsa ang ilang pwede buhaton. But to help them recover ang ilang money, or i-accommodate na lang sila kay luoy, wala, we cannot do those extra miles anymore. Tinakalas na ako na pangutan ng JC for the benefits sa atong mga how about katong sa collection pods, katong collection offices nga syempre na every month baya nga na mag conduct o pagbayad sa water bill, and how can we assure pod na katong bisan pa katong sa mga close sa downtown area and some other places nga bot nila na bayaran ang ilahang balance, or rather katong sa monthly nila na water bill? Yes. Wala. Kanipod, no, the only official payment channels that we have are the Bahada, Matina, and Turil offices. Wala na tayo mga collection centers yet sa mga malls and other places. Pero naatay satellite collection sa Barangay Talomo, DTI Collection Center sa Kalinan, o sa Mintal no na Barangay Hall, but only during due dates dito na area. The remaining payment channels are ang katong online sa GCash, lbpiaccess.com o sa link.biz portal. Kaya lang naamang ko'y uban na kanang kanang nag-collect og water bill, kanang mga pasabay or mga bill payment services. Although we don't really directly discourage that, amo lang ang advice sa mga customer, be careful with these transactions. Number one, kay daghantag na process dare, pag naamang ko yung na service, ginabulto mo guna nila og dala ang water bill. So imo ang huna-huna, let's say for example, due date ka karon, as dari ko sa ilaha magbayad kay para habol na ko ang due date. Unya, pagdawat nila, 3 days after pa day nila gibayad sa mo ang opisina. Unsa implication? Wala ka kabalo na penaltihan na ka. In worst cases, naputlan jud siya. So might as well diretso na lang sa among buhatan. Or ask gyud ang katong pasabay or billing payment center na imuhang patronize kung kanusa sila garimit kay water district para maiwasan na na mga kakulian. Okay. Diya ang problema. Basta pasabay. Okay. Bulto na eh. And then, dili na pag yun na nila mabalikan ng official receipt. So, kung naa sila i-contest later on sa ilang payment, let's say, wala na reflect, wala kay OR para magamit for our tracing. Okay.
Murag nisangkon natan na mahuman ang ato ang pag storya niining ato ang takna. Pero naba kay mensahe nga to sa ato mga kaigsunan nato ay apat na manamilit sa ato ang ikatulong kapihan nato dinhi sa ato ang pagpanagumanuban. It's your time. At this juncture, I would like to thank your team for this opportunity to be part of your program and for helping DCWD get its message across to more customers. Kato lang, we're encouraging everyone na maka-avail sa ato ang libreng tubig promo this coming in the August 2025 billing in time for the Kadayawan Festival. And please stay tuned po for more updates gikan sa ato ang opisina labaw na sa kani umaabot nato na sanitation service. Unsa ang implication ani sa inyuhang monthly na bayranan because nagyud ni siya corresponding cost, but we assure you it's much cheaper compared sa kaning mga industry private dislodgers. And also stay tuned po sa ato ang i-roll out na 5-year dislodging schedule sa ato ang mga customers so that they will be guided kanus pa sila mahabuan based on that 5-year dislodging cycle. So all of these details are available sa atong Facebook page at facebook.com/officialdcwd, and we have an online SMP info platform sa davao-water.gov.ph/Davao City SMP. Alright, and salamat kayo sa panahon Ma'am JC Duay Lungsod. Yes. O salamat sa paghahatag og katin-awan sa tong mga concerns na although panagsalang ta maka storya regarding sa mga water concerns, pero salamat og imong gipasabag on behalf sa inyong general manager sa DCWD. Yes, thank you so much. Okay, so pasalamaton sa nato ang atong mga nagalantaw sa Facebook o sa YouTube channel. Ilabi na sa nagalantaw, kumama na nagalantaw karon. Hello, ma. Og si Sir James Galay na nagalantaw po sa ato ang live. Og sa kay Robinson Kado Ninyal Jr. naglantaw po sa ato ang live po sa Facebook. And pasalamatan po nato ang atong mga nagasuki sa YouTube channel o sa nag-share. Of course, salamat po sa admin sa Davao City Water District Facebook page sa pag-share sa tuang live interview nato sa tuang kapihan. Sunod gayon, dahil na sa nag-guest pero susamang oras sa alas 9 sa buntag sa Kadangpan Digital Facebook page, YouTube channel of Kadangpan Digital Network Facebook page. O kinigihapon ang inyong moderator, Kadangpan Carlo Dolier Cuauban, ang atong co-moderator, Tomas Avancenia Jr. Salamat kayo sa panahon o sa pagpataninghog kanamo. Kita na ta sunod higayon sa atong edisyon. Salamat ug maayong udto kaninyong tanan.